Mga balitang pambansa itinanggi ng kampo ni suspended Tarlac Mayor Alice Go na siya ang nasa likod ng mga bantaraw sa buhay ng mga senador na nag-iimbestiga sa kanya. Ayon kay Attorney Stephen David, nakausap niya ang mayor sa cellphone para hingiin ang reaksyon nito sa sinasabi po ni Senator Win Gatchalian na siya meron daw death threat mula kay Go. Dagdag pa ni Attorney David, negosyante ang kanyang kliyente pero hindi ito kriminal. Nauna pong humingi ng tulong si Gatchalian sa Pasay Police para imbestigahan ang kumakalat na video online na naglalaman po ng pagbabanta kina Gatchalian at Senador Risa Ontiveros. May kinalaman daw ito sa aktibong pakikilahok ng mga mambabata sa hearing tungkol sa Pogo na konektado naman kay Mayor Go at pamilya nito. Sa ngayon po'y wala pa rin informasyon maging ang kanya mga abogado kung nasaan si Go. Samantala, naglabas ng pahayag si suspended Tarlac Mayor Alice Go kaugnay ng mga isyong ibinabato laban sa kanya. Severe exhaustion at trauma raw ang kanyang rason kaya hindi nakakadalo sa mga pagdinig ng Senado. Nababahala rin daw ang alkalde sa mga pagtatanong sa kanya ni na Senator Sherwin Gatchalian at Risa Ontiveros na tila fixated sa kanya. Kung meron daw silang ebidensya laban sa mayora, handa raw si Go na harapin ito sa isang patas na paglilitis sa tamang forum. Hindi raw gusto ng alkalde na magamit siya para sa political ambition ng ilan. Ang apela pa ni Mayor Go, unahin daw ng mga senador ang mas mahahalagang problema ng bansa gaya ng kahirapan kaysa pagbantaan siyang aarestuhin at idadawit nga sa iligal na pogo. Tanong pa ni Go, siya raw ba talaga ang pinakamalaking problema ngayon ng bansa o baka naman gusto lang siyang palabasing kontrabida? Muli ring iginiit ni Go na wala siyang Chinese passport. Mas mabuti raw kung itutuon na ang kanilang atensyon sa katotohanan at hindi sa mga opinyon at character assassination. Mukhang itong mga statement ni suspended mayor nangahamon pa, no ha? Opo. Talaga naman. Samantala, inilipat ko naman ni VP Sara Duterte kay incoming Education Secretary Sani Angara ang liderato po ng DepEd. Itinanggi ng bise na nagbitiw siya sa pwesto dahil kay First Lady Lisa Araneta Marcos na nauna pong sinabing bad shot na si VP sa kanya. Pero giit ni Inday Sara, walang kinalaman ang First Lady sa kanyang trabaho at sa trabaho nga nila ni Pangulong Marcos Jr. Pumugong ang balitang posturang oposisyon na ngayon si VP Sara. Ngayon naman, inamin po ni VP Sara na pareho siyang inaalok na i-endorso ang mga kandidato sa pagkasenador ng binubuong bagong unit team ni Pangulong Jr. at ang PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Nanawagan ng mahigit 35 medical groups kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na utusan ng PhilHealth na ibalik ang mga pondong hindi nito nagamit. Kasunod yan ang ulat na ibinabalik ng state insurer ang 90 billion pesos na unused funds para magamit sa unprogrammed appropriations. Yan po yung mga paglalaan ng programa na wala sa orihinal na General Appropriations Act. Ayon sa Philippine Medical Association o PMA, mas mainam pang gamitin ang pondo para mapaganda ang serbisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Abril nga nang maglabas ang kautusan ng Department of Finance kung saan obligado mga government-owned and controlled corporations o GOCC na ibalik ang kanilang mga sobrang pondo sa National Treasury. Sa lagay po ng panahon, 20 LPA ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Huli pong namataan ang isang low pressure area sa layong 135 kilometro, kanluran-timog kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Maulan ngayon doon ha. Habang nasa layong 880 kilometro naman sa silangan ng Silangang Kabisayaan ang isa pang LPA. Dahil diyan, abay magkakaroon po ng mga maulap na kalangitan at mga pag-ulan at pagkidlat sa Northern Palawan at Occidental Mindoro. Buntot naman ng LPA ang siyang magpapaulan sa Metro Manila,
Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region maging sa Western Visayas at nalalabing bahagi po ng Mimaropa Region. Habang apektado pa rin ng habagat ang Mindanao at nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.